mga bata, ang asignatura natin ngayon ay Health 3, Quarter 2. Tayo ngayon ay nasa Week 4 to 5 na. Ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ay tungkol sa pag-iwas sa karamdaman. Sa naunang aralin ay naipaliwanag mo ang epekto ng mga karaniwang sakit. Ang layunin naman natin sa araling ito ay inaasahang maipaliliwanag mo ang nararapat gawin upang maiwasan ang mga karaniwang sakit o karamdaman. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Sila ba ay nagpapakita ng magagandang gawaing pangkalusugan? Tunghayan natin. Ang larawang ito ay ang palagiang paghugas ng kamay. Tama. Samantalang ang larawang ito naman ay ang pagkain ng sobra ng mga matatamis na pagkain katulad ng tsokolate. Mali. Sa larawang ito naman ay ang pagtakip ng big at ilong kapag may usok. Tama. Ito naman ay ang palagiang pag-ehersisyo. Tama. At ang larawan namang ito ay ang nagpapakita ng pagkain ng prutas at gulay. Tama. Ito naman ay ang pagligo o paglangoy sa maruruming ilog o tubig. Mali. Ito naman ay ang paglilinis ng bahay. Tama. At ito naman ay ang palagiang pagpunta sa mga health centers upang magpapakonsulta. Tama. Subukan nga natin gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Gamitin ang mga larawan sa ibaba upang mabuo ang kwento tungkol sa mga gawaing pangkalusugan. Isulat ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang unang larawan ay pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Sina Lito at Sheila ay laging tumutulong sa A. ng bahay. Sinisiguro nilang malinis ang bawat sulok ng kanilang bahay. Pinanatili nilang malinis ang kanilang katawan. Bago kumain, si Sheila ay E. Si Sheila ay mahilig kumain ng B. Ganoon din si Lito. Upang mapanatiling malusog ang kanilang katawan, sila ay letter D. Lagi rin silang kumukonsulta sa C. Sila ay masasaya at malulusog na bata. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang dalawa, dugtungan ang bawat patlang sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Gawain ko sa araw-araw. A. Aking mga kinakain. Ang aking kinakain sa agahan ay itlog, kanin at gatas. Sa tanghalian naman ay nilagang baka, saging at kanin. Pagdating sa hapunan ay sinigang na isda, orange at kanin. Letter B, ang mga sports na aking nilalaro. Ako ay naglalaro ng bola. Ako rin ay naglalaro ng piko at patentero. Letter C, sa aking pagpapahinga, ako ay nagpapahinga kung ako ay napapagod. Ako ay natulog kagabi sa ganap na 8 ng gabi. Nakatulog ako ng 10 oras. Sa gawain sa pagkatuto naman bilang 3, lagyan ng check kung nakatutulong ang nakasaad sa item upang makaiwas sa sakit at maging malusog. Lagyan naman ng X kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1, paggupit ng kuko. Check. Number 2, pagkain ng cake at ice cream araw-araw. X. Number 3, pagsisipilyo ng ngipin. Check. Number 4, pagbibigay oras sa alibangan. Check. Number 5, paggamit ng computer ng magdamag. X. Number 6, pagkain ng hamburger araw-araw. X. Number 7, pag-ehersisyo ng tama. Check.
Number 8, pagkain ng gulay at prutas. Check. 9, pagpapahinga pagkatapos maglaro ng sports. Check. Number 10, pagtulog ng hating gabi. X. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 4, puna ng wastong salita ang sumusunod na pangungusap tungkol sa malusog na pangangatawan at pag-iwas sa sakit. Piliin ang wastong sagot sa kahon, gawin ito sa iyong kwaderno. Ang mga salita ay matulog, paghugas, ehersisyo, magpahinga at masustansya. Number 1, masustansya na pagkain ang kanyang kinakain. Number 2, maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Number 3, ang ehersisyo ay nagpapalakas ng katawan. Number 4, ang bata ay dapat matulog ng 8 hanggang 10 na oras. Number 5, dapat magpahinga kapag pagod na. Gawain sa pagkatuto bilang 5, sa harap ng iyong kasama sa bahay, awitin ang "This is the way". Kopyahin ang kriteria sa iyong sagotang papel at palagyan ng check ang marka ng kasanayan batay sa iyong performance. Ang awiting "This is the way", "This is the way I wash my face", "Wash my face", "Wash my face", "This is the way I wash my face", "So early in the morning". Ulitin ang awit, palitan ang sumusunod na salita ng may mga salangguhit. Brush my teeth, sweep the floor, at comb my hair, take a bath. Ito naman ang mga pamantayan. Kapag ito ay iyong nasunod, ito ba ay mahusay, maayos o kailangan pang ng pang-unlad? Ikaw ba ang performance mo ba ay nagpapakita ng kaalaman tungkol sa aralin? Dapat mahusay. Ang performance ba ay nakapagbibigay ng magandang kinalabasan? Dapat mahusay din. At ang performance ba ay nagpapakita ng pagkamalikain? Dapat ay mahusay din. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 6, sumulat ng isang dasal tungkol sa pagpapanatiling malusog ng iyong pamilya. Gawing gabay ang pamantayan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ito naman ang halimbawa ng maaari natin mong dasal. Diyos Ama na nasa langit, pinupuri at pinasasalamatan ko kayo sa araw-araw na biyaya niyong ibinigay. Maraming salamat po sa bigay ninyong buhay at kalusugan para sa aking pamilya at maging sa ibang tao. Naway pagpalain ninyo po kami ng kalusugan at ingatan sa anumang sakit at sakuna. Ito ay samot dalangin sa matamis na pangalan ng anak mong si Jesus. Amen. Ang pamantayan ay una, ang gawa ay naglalahad tungkol sa pagpapanatiling malusog. Ito ba ay mahusay, maayos o kailangan ng pag-unlad? Dapat mahusay. Ang gawa ba ay nakapagbibigay ng malinaw na mensahe? Dapat mahusay din. At syempre, ang gawa ay nagpapakita ba ng pagkamalikain? Dapat mahusay din. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 7, kopyahin ang talahanayan sa iyong kwaderno. Palagyan ng check sa iyong magulang, kapatid o tagapag-alaga ang kolum na tumutugma sa iyong ginagawa. Ang gawain mo ba ay lalagyan mo ng oo o hindi? Ako ay naliligo araw-araw? Dapat oo. Ako ay maghapong naglalaro? Hindi. Ako ay umiinom ng gatas araw-araw? Oo. Ako ay nagpupuyat? Aba, dapat hindi. Ako ay kumakain ng gulay at prutas? Oo. Ako ay tumutulong sa gawaing bahay? Oo din. Ako ay natutulog ng 8 hanggang 10 oras? Oo, dapat. Number 8. Ako ay madalas nanonood ng telebisyon. Dapat hindi. Ako ay umiinom ng soft drinks pagkatapos kumain. Hindi rin dapat. At number 10, ako ay naglalaro ng video game kapag may pagkakataon. Oo.
Buuin naman ngayon ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Piliin ang sagot sa kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang mga salita ay ang masustansyang, malinis, sapat, dapat at masaya. Mahalagang maging masaya araw-araw. Kumain ng masustansyang pagkain. Matulog ng may sapat na oras upang makaiwas sa anumang sakit o karamdaman. Ayan, sana may natutunan na naman kayo sa isa nating aralin. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay MAPE Health 3, Quarter 2, Week 4 to 5, Pivot 4A Learners Material. Thank you for watching and God bless everyone.